Hello, good morning. Share ko lang. Siguro naman lahat naman ng katulad ko na may mga alaga ay pinagdadaanan yung ganito. Alam niyo po, sa pag-aalaga pala ng mga hayop, talagang may kaakibat na responsibilidad. Dati, kala ko, pakainin mo lang sila, pinagmalasakitan mo lang sila, okay na. Sa paglipas pala ng panahon, di pala ganun. Kasi makikita mo magkakasakit sila. Meron silang nararamdaman na hindi mo... Siyempre, di nila kaya magsalita eh. Kaya, ikaw na lang makikiramdam kung ano ba ang kailangan nila. Dati, pagka nagpakain ako, actually, ang alaga ko ngayon ay meron akong 9 na pusa. Minomonitor ko everyday. Pinag-aaralan ko kung ano yung mga kinikilos nila, kung anong karakter meron sila. Day by day, na-realize ko na kapag pala sila, halimbawa, ginagalis. Siyempre, nung una, ginagalis yung pusa. Ano pwede kong gawin? Di mo naman pwedeng panuurin na lang yun. Siyempre, gagawa ka ng paraan para maibsan din yung nararamdaman nila. Kaya, siyempre, nag-research ako. Natutunan ko tuloy mag-research. Siyempre, alamin mo yung mga karakter nila, ano yung mga needs nila. Kaya, paunti-unti, akaipon ka pala ng mga ginagamit nila, no? Halimbawa, tulad na lang ng sinisipon sila. So, siyempre, tingin-tingin ka din sa mga online, no? Kaya, obligado kasi wala ka namang magawa para sa sarili mo eh. Kaya, ibilan mo na lang sila ng ng para sa sipon. Ayan. Diba? So, ini-spray ito sa ilong nila para makahinga sila. Kasi yun ang madalas na encounter ko sa mga pusa ko eh. Kasi pagkang pusa, nagsama sila sa isang pagkain at humatching yung isa, tiyak, hawa-hawa na. Kahit anong gawin mong pagbubukod, meron talagang makulit na pusa. Pag binukod mo, kapag nakita siya ng iba pang pagkain, hahalo talaga siya doon na agawan niya. Kaya, naobligado kong bumili ng ganito para pang-spray sa ilong nila. Bumibili din naman ako ng liquid para sa gamot nila iniinom. Meron din parang antibiotic. Tsaka, halimbawa, ginagalis naman sila. So, bibili na naman ako panibagong gamot para sa galis. Kapag ka naman nagkaroon sila ng problema sa bibig, halimbawa, may sugat yung bibig nila, nagkakaroon ng sore yung mouth nila. So, bibili ka naman pang Tapos, pagka nagmumuta naman sila, may problema sila sa mata, bibili ka rin ng ganito. Di ba? Pag nilalagnat naman at naramdaman mo mainit sila, kailangan mo ng thermometer. At kapag medyo nahirapan na silang huminga, so, bibili ka ng nebulizer. Diba? Nebulizer. Pero kapag meron na silang malalang sugat, ako kailangan mo na talagang bumili ng para sa sugat. See? Hindi ko lang sabihin, hindi pala biro. Kahit mga simpleng puspin lang yung mga alaga ko. Kailangan pala nila to. Talo pa ako eh. Dati naman hindi ko naman iniisip yung mga ganito eh. Pero tignan mo naman ngayon. Diba? Akalain mo. Siyempre pera din yan. Kailangan mag-provide sa kanila. Bibili ka ng para sa ubo, sipon. So nasa ref yun. Kaya hindi ko na lang nilabas. Siyempre, kailangan mo rin ng mga dede o para doon sa mga babies. Kasi siyempre, nanganganak din yung pusa ko. Hindi naman mapipigilan. Ayoko naman silang ikapon eh. Kasi yung freedom, parang ako, no? Hindi. Ganun. Yun lang. Alam to ng mga nag-aalaga. Sila man, na-realize din nila na itong mga ito, diba? Kailangan. Lalo kung wala ka namang kapasidad na magpa-vet. Kasi ako, aminado ako. Kaya ko lang silang pakainin. Kaya ko silang
bigyan ng first aid, gamot. Pero pagdating sa vet, kasi one time, nagpa-vet ako dun sa pinakauna kong pusa. Oh my God. Nagulat ako. Grabe kalaki. Imagine. Okay lang yung sa check-up eh. Medyo matatanggap mo pa eh. Kaya lang nung niresitahan ka na, aabot ng 4K. Ano yun? Pambira pang kaya. Hirap kaya mag-produce ng ganun. Kung tayo nga, pag may sakit tayo, tinitiisa lang natin eh, diba? Para makatipid lang. Unless kung syempre malala na, ibang usapan na yun. Pero pagdating naman sa ganito, hindi ko naman sila tinitiis. Lamang, yun lang talaga sa pagdala sa kanila sa vet. Syempre, namatayan din ako ng mga pusa. Ang pinakamasaklap pala, pag nakikita mo silang, yung wala ka ng, yung alam mo na mawawala na sila sa'yo. Paulit-ulit tayo nasasaktan eh. Kasi wala tayong magawa eh. Hindi ko naman ginusto yun eh. Ang gusto ko lang naman, hindi sila pakalat-kalat sa kalsada. Kasi mula nung nag-alaga ako ng pusa, kapag emotionally attached ka na pala, parang feeling mo lahat tala ng pusang makikita mo sa kalsada. Parang gusto mo na silang kupkupin lahat. Kulang na lang magtayo ako ng cat sanctuary. Kaya lang wala naman tayong kapasidad sa ganun. Hindi, makabawas man lang tayo sa paligid. No? Naawa lang ako. Pero ang primary concern ko, yung mga maliliit kasi wala naman silang kawawa kasi marami ako nakikita sa kalsada, nasasagasaan, tagtad ng sugat. So, yun yung mga kinukuha ko. Nagagalit nga ako ng asawa ko kasi lahat na lang kinukuha ko eh. Kaya lang, dumating yung panahon na, kasi umabot talaga ng 20 yung pusa. And sad to say, kumunti sila ngayon kasi nga, una, talagang may mga pagkakataon, minsan wala tayong magagawa eh. Pakainin mo lang sila, mahalin mo lang sila. Iparamdam mo lang sa kanila, hindi ka nag-iisan dito ako. Merong mag-alaga sa'yo. Kahit hanggang sa huli. Yung pagdala lang talaga sa vet. Ayoko namang ipanghihingi yun eh. Kasi nakakaya naman sabihin, hindi ka marunong manindigan. Mag-alaga ka. Diba? So, bawat nag-aalaga pala ng hayop, merong struggles din. So, dumating din yung time na, hanggang dito na lang. Ito na lang yung bilang. Hindi ko na sila dagdagan. Kasi, yung kapasidad ko sa pag-aalaga, hanggang dito lang. Unless kung, di ba, kung dumating ang panahon, payamanin ka. Pero, hindi naman ako umasa ng gano'n. Ang akin lang, mapangalagaan ko lang sila ma-maintain. Ang kalusugan nila higit sa lahat. Alam to lahat ng mga nag-aalaga. Kaya, ewan ko ba, hindi naman ako dati mahilig sa pusa eh. Pero, kung makikita nyo naman sa profile ko, pusa, pati yung mga pina-follow ko, halos may kinalaman sa pusa, pati naman dogs, pa-follow din naman ako dyan. Kasi, yung nararamdaman mo sa hayop, parang in general, parang yun na rin yung naramdaman mo para sa kanila. Kaya, in short, masaya ako Masaya ako. Kasi parang anak ko na rin sila eh. So, nagmamadali ako lagi umuwi kasi parang anak ko na nga sila. Nag-alala ako, baka gutom na sila. Imagine kahit madaling araw, gigising ako para lang pagtimpla sila ng gatas. Halimbawa, kung wala man akong may pakain, kasi talaga magastos cat food eh. Cat food, dry food.